Tinanggihan ni Sowol ang hiling ni Makyong, naturuan siya ng kanyang teknik sa paggamit ng espada. Iminungkahi ni Makyong kahit na matutunan lamang niya ang isang anyo ng teknik, ngunit ipinaliwanag ni Sowol na ang kanyang pamamaraan ay hindi basta-basta matutunan sa pamamagitan ng simpleng pagtuturo ng mga anyo. Binanggit niya na ang kanyang teknik ay maaari lamang gamitin kasabay ng isa pang pamamaraan. Nagtanong si Makyong tungkol sa ibang mga teknik na ginamit ni Sowol bukod sa teknik ng pagkopya. Pagkatapos, pinag-isipan ni Makyong ang mga kondisyon ng pastahan at idineklara na kung si Sowol ang mananalo, papayag siya sa anumang pabor na hilingin ni Sowol, anuman ito. Nagulat si Sowol sa kanyang pahayag at humingi ng paglilinaw, tinanong kung totoo bang kahit ano. Mariing pinatunayan ni Makyong, sabay sigaw na makikinig siya sa lahat ng gusto ni Sowol. Napagtanto ni Sowol na hindi niya maaaring basta-basta ipahayag ang mga teknik ng kanyang maestro, ngunit humanga siya na napansin ni Makyong ang kanyang pamamaraan ng pag-unlad. Hindi sigurado sa susunod na gagawin, sa huli ay nagpasya si Sowol na magtiwala sa sinseridad ni Makyong. Kinikilala niya ang katapatan ni Makyong, habang si Makyong naman ay nagpapakita ng kumpiyansa na si Sowol ay magbabahagi ng mahalagang mga teknik sa kanya. Tiniyak ni Sowol na magbabahagi nga siya ng mga kapaki-pakinabang na teknik. Inilatag ni Makyong ang mga kondisyon ng pastahan, kung hindi siya makakatama sa loob ng 10 hulaan, si Sowol ang mananalo. Inutusan siya ni Sowol na hulaan kung alin sa 3 kopya ang tunay. Sa kanyang pagkagulat, tiwala si Makyong na itinuro ang gitnang kopya bilang totoong Sowol, namangha si Sowol at tinanong kung paano niya nalaman, simpleng sinabi ni Makyong na madali lang ito. Tinanong ni Makyong si Sowol kung sineseryoso ba niya ang pastahan, pakiramdam na bigo, kinumpirma ni Sowol na seryoso siya, sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap, tinanggap ni Sowol ang kanyang pagkatalo, at ngumiti si Makyong ng matagumpay. Bilang pagtupad sa kanyang pangako, pumayag si Sowol na magbahagi ng isang teknik. Nagpasalamat si Makyong, dahil sa pagkamausisa, tinanong ni Sowol kung paano nalaman ni Makyong kung sino ang tunay na siya. May pilyang ngiti, lihim na sinabi ni Makyong na hindi niya ito ibubunyag, sabay sabi na maaari siyang hamanin muli ni Sowol kapag kayanan niyang gumawa ng 4 na kopya. Sa susunod na hamon, ipinangako ni Makyong na bibigyan niya ng 30 pagkakataon si Sowol upang hulaan ang tunay. Medyo tinatamad, ibinahagi ni Sowol ang teknik na tinatawag na spiral bomb. Ipinaliwanag niya na ito ay gumagamit ng pag-ikot ng espiritual na enerhiya at pinagsisiksik ito sa isang bilog, kaya't maaaring pagsamahin ang hanggang 5 elemento at may malakas na puwersa. Humanga si Makyong, at kinilala ang bisa ng teknik. Ipinahayag ni Sowol ang kanyang layunin na subukan muli ang teknikang pagkopya, at pumayag si Makyong. Biro ni Makyong, bibigyan niya ng 2 sa kanyang mga hiling si Sowol kapag nagtagumpay ito. 2 buwan ang lumipas at bawat isa sa mga kopya ni Sowol ay madaling nakilala ni Makyong. Biro ni Makyong kay Sowol na huwag masyadong mabigo. Bilang tugon, ipinasa ni Sowol ang isa pang bagong teknik, na inner binding seal. May hinala si Sowol na may itinatago si Makyong mula sa kanya, ngunit hindi niya matukoy kung ano yun. Pagkalipas ng kalahating taon, sa lugar ng kultibasyon, tinanong ni Makyong kung ano ang mga plano nila para sa gabi. Mariing tumugon si Sowol, tumanggi na makipaghamon pa. Inilahad niya ang kanyang pangamba na kapag nagpatuloy sila, baka matutunan ni Makyong ang lahat ng teknik na alam niya. Isang lalaki ang tumakbo papalapit kina Sowol at Makyong, tinatawag sila. Ipinaliwanag ng lalaki na may dala siyang utos para sa paglipat ng mga disipulo. Nagulat si Sowol nang magtanong si Makyong tungkol sa dahilan ng paglipat. Tinanong niya kung bakit kailangan ng paglipat gayong mahusay ang ipinapakita ni Sowol. Sumagot ang lalaki kay Makyong, ipinaliwanag na maaaring hindi siya mulat sa sitwasyon dahil madalas siyang nasa lugar ng pagtatanim. Ngunit isang malawak na digmaan ang nagaganap sa buong Yangzhou. Ipinaliwanag niya na may sigalot sa loob ng sekta ng Awakened, na nagdulot ng kaguluhan sa kanilang mga hanay. Gayunpaman, tiniyak niya kay Makyong na mas malapit na sila sa tagumpay kaysa dati. Dagdag pa rito, sinigurado niya na parehong si Makyong at Sowol ay hindi kasama sa pagsali sa digmaan. Naisip ni Makyong na nasa yugto pa rin ng Dan development si Sowol, na nagpapahiwatig na hindi siya magiging malaking tulong kahit sumali pa siya sa digmaan. Tumugon ang lalaki at sinabing hindi isasali si Sowol sa mapanganib na digmaan, kaya nabawasan ang pag-aalala ni Makyong. Nagtanong si Makyong tungkol sa mga detalye ng sitwasyon,
ipinaliwanag ng lalaki na si Sowol ay itatalaga sa ilalim ng siege group, upang tanggalin ang mga natitirang miyembro ng pamilya So mula sa Choksan. Sinigurado niya kay Mokyung na kahit maharap ni Sowol ang mga rebelde, sila ay mahina na at pagod, kaya't walang tunay na panganib na idudulot ito kay Sowol. Sinabi ni Mokyung na mas lalo niyang nakikitang hindi dapat pumunta si Sowol dahil sa mga pangyayari. Nag-isip si Sowol kung dapat ba siyang sumali sa misyon, dahil may kaugnayan ito sa pamilya So mula sa Choksan, na labis niyang pinasalamatan sa pagbibigay ng pagkakataon sa kanya na pumunta sa Lone Spirit Land. Inisip niyang mahalaga ang sundin ng utos ng sekta at pinahalagahan ang kanilang konsiderasyon sa kanya. Napagtanto ni Sowol na wala siyang dahilan para tanggihan ang utos. Pinuri ng lalaki si Sowol, binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapakita ng ganitong sigasig bilang disipulo ng Iron Sphere Sect. Nagbabala si Mokyung kay Sowol, at agad siyang tumugon na maghahanda siya agad. Ipinahayag ni Mokyung ang kanyang pag-aalala para sa kaligtasan ng pagbabalik ni Sowol, at tiniyak naman ni Sowol na babalik siya bago pa man mapansin ni Mokyung. Sa kabilang banda, ang pamilya So ay nahihirapan ng mabuhay habang tumatakbo. Nagbabala si So Gizon na hindi isang opsyon ang pagpunta sa direksyong yun. Ipinaliwanag ni Sowi na naghanda na ang kanilang pamilya ng isang plano sakaling mangyari ang kanilang pagkalipol, at yun na lamang ang tanging pag-asa nila para mabuhay. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng hindi nag-iiwan ng anumang bakas upang makarating sa bundok ng Plainfields, at mabuhay pansamantala. Inamin ni Chang ang kanyang pagkapagod, sinabing wala na siyang lakas at iminungkahi ang isang maikling pahinga. Pinilit ni Sowi na magpatuloy sila, lalo na para sa mga miyembro ng pamilya nilang nagbuwis ng buhay para sa kanila. Itinuro ni So Gizon na pati si Sowi ay maaaring bumagsak kung magpapatuloy sila, kaya't hinihikayat niyang magpahinga muna. Sinabi niyang tumakbo sila ng kalahating araw na, at tiniyak niya na kung magtatago sila ng mabuti sa makapal na kagubatan, magiging ligtas sila. Iminungkahi ni So Gizon ang isang 15 minutong pahinga upang makabawi ng lakas. Pinag-isipan ni Sowi ang trahedya ng pagkawala ng marami sa kanilang pamilya sa isang gabi lamang. Napagtanto niya ang mga pagtataksil matapos makita ang mga pag-atake mula sa Justice Sect, Tiger Clan, at 3 pamilya ng Ministry Martial Arts. Lumabas ang isang matandang lalaki, tumatawa habang natagpuan sina Sowi at ang iba. Hinarap ni Sowi ang matanda na kinilalang si Elder Bum, at kinumpirma ang kanyang hinala. Kinilala ni Elder Bum ang kanyang presensya, at tinanong kung hinihintay ba siya ni Sowi. Ipinahayag ni Sowi ang kanyang matagal ng paggalang kay Elder Bum, ngunit nabigla sa pagkikita nila sa ganitong sitwasyon. Nakiusap siya kay Elder Bum na magpakita ng awa. Tinanggihan ni Elder Bum ang pakiusap ni Sowi, sinabing hindi siya nagpapakita ng awa, lalo na sa mga taong itinuturing niyang mababa. Nag-alok si Sowi ng gantimpala kay Elder Bum, kung palalampasin niya ang kanilang presensya. Nagtanong si Elder Bum tungkol sa gantimpala. Inihayag ni Sowi na nasira na ang kanilang buong sekta, kaya't wala nang silbi ang mga Spirit Stones na kanilang naipon para sa rekonstruksyon. Ibibigay ni Sowi lahat ng mga Spirit Stones kay Elder Bum. Gayunpaman, nagduda si Elder Bum sa tiwala kay Sowi. Sa halip, iminungkahi ni Elder Bum na patayin na lamang si Sowi at tapusin ang kanyang linya ng pamilya at dugo. Inutusan ni Sowi sina So Gizon at Chang na huwag makialam, kahit na napakabigat ng sitwasyon. Humakbang si Sowi patungo kay Elder Bum. Sinabi ni Elder Bum na naiinip na siya bago umatake at tinamaan ang mga miyembro ng pamilya So. Habang nahaharap sa paparating na panganib, ipinahayag ni Sowi ang kagustuhan niyang magmungkahi ng isang bagay kay Elder Bum bago siya mamatay. Tinanggihan ni Elder Bum ang mungkahi ni Sowi, tinawag siyang makulit, at sinabihang mamatay na lang. Sumigaw si Sowi, ipinapahayag ang kanyang kahandaang isakripisyo ang sarili upang mailigtas ang reputasyon ng pamilya So mula sa Choksan. Sinabi niya na ibubunyag niya ang lokasyon ng mga Spirit Stones kapalit ng kaligtasan nina So Gizon at Chang. Pumayag si Elder Bum na pakinggan ang huling hiling ni Sowi at hiningi ang lokasyon ng mga Spirit Stones ayon sa kanilang kasunduan. Binalaan ni Sowi si Elder Bum na hindi alam ni So Gizon at Chang ang lokasyon ng mga Spirit Stones at maaaring magalit sila kapag nalaman. Iginiit niyang ibabahagi niya ang impormasyon ng pribado kay Elder Bum. Nagtanong si Elder Bum, sa pamamaraan ni Sowi na nagsasabing maaari siyang magpadala ng mensahe, ngunit ipinaliwanag ni Sowi na siya ay masyadong pagod upang gawin ito. Tapos itinapon niya ang kanyang pouch of abundance, at ang kanyang mga punit na damit sinabi na wala nang natitira upang maitago. Lumapit si Elder Bum kay Sowi,
at hiningi ang lokasyon ng mga Spirit Stone. Biglang inatake ni Zoe si Elder Bomb gamit ang usok na lumalabas mula sa kanyang bibig. Umatras si Elder Bomb nang mapagtanto niyang siya ay napaparalisa, at ang kanyang espiritual na enerhiya ay nagkakalat dahil sa biglaang pag-atake. Si Zoe, Sogishan, at Chang ay mabilis na tumakas mula sa eksena habang si Elder Bomb ay nagbanta na hahabulin sila, tapos nagpadala siya ng tulong sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng senyales sa kalangitan. Napansin ng kanyang mga tauhan ang senyales at nagtanong kung ano ang kahulugan nito, na isinasaalang-alang na masyadong malayo sila upang makialam. Gayunpaman, nang malaman na ito ay isang senyales mula kay Master Bomb, nagpasya silang tugunan ng tawag at maghanap ng angkop na lugar upang magkampo. Si Sowol, na nakakaramdam ng madali ang pangangailangan, ay nagdesisyon na kumilos agad, iniwan niya ang isa sa kanyang mga alter ego at pumunta sa lugar. Umaasa na sina Zoe at ang iba pa ay ligtas. Sumigaw si Elder Bomb, ipinapahayag na walang saysay ang kanilang pagtatangkang tumakas dahil maaabot niya sila. Tinukso niya si Sogizon, na sinasabing kung iniwan nila si Zoe, mas malaki sana ang tsansa nilang makatakas. Naisip ni Sogizon na wala nang iba pang lugar silang mapupuntahan. Dahan-dahan niyang inilapag si Zoe sa lupa, nakahanap ng kapanatagan sa katotohanang ang kanyang mga pandama ay naparalisa, kaya't hindi niya mararamdaman ang sakit ng kamatayan. Naisip ni Sogizon na ang kanilang pagkamatay ay hindi mapapansin ng iba. Hinarap ni Sogizon si Elder Bomb, tinawag itong isang kriminal, at nangakong susumpain siya kahit sa kanyang kamatayan. Walang pakundangan na itinapon ni Elder Wang ang kanyang sandata patungo kay Sogizon, tinutokso siya tungkol sa posibilidad ng pagmumulto, at makitang si Elder Bomb ay mabuhay ng masagana at walang hanggan. Bigla, may isang tao na sumagip kay Sogizon mula sa pag-atake ni Elder Bomb. Nagulat si Elder Bomb, at hinanap kung sino ang tagapagligtas. Nalito si Elder Bomb dahil sa kanyang unang encuentro sa Law of Spirit Energy na isang alkamista, at nagtanong kung saan biglang lumitaw ang taong ito. Kinausap ni Elder Bomb ang tagapagligtas, at inamin ang komplikadong usapin sa pagitan ng tatlong pamilya ng Ministry Martial Art, ang pamilya So, ang pamilya Choksan, at ang angkan ng Tiger. Ipinaalala niya na ito ay isang bagay na hindi dapat pakialaman ng mga dayuhan at pinayuhan ng bagong dating na umalis na lamang. Inutusan ni Wang Tiale si Sogishan na ilapat ang gamot sa kanilang mga sugat at uminom ng pil para maibalik ang kanilang espiritual na enerhiya. Naisip ni Sogishan kung kilala ba ni Wang Tiale si Zoe, ngunit agad niyang inalis ang ideya dahil hindi ito ang tamang oras para magtanong ng ganoong bagay. Pagkatapos, tinulungan ni Sogishan ang kanyang kapatid na uminom ng pil ng gamot, ayon sa utos ni Wang Tiale. Tinanong ni Elder Bomb kung kilala ba ni Wang Tiale si Zoe, at kung siya ba ay mula sa pamilya So ng Choksan. Nilinaw ni Wang Tiale na siya ay mula sa Iron Sphere Sect. Naguluhan si Elder Bomb at tinanong kung bakit tinutulungan ng Iron Sphere Sect ang pamilya So. Ipinaliwanag ni Wang Tiale na may lumalabas na fighting aura, at gamit ang kanyang Dharma Tool, na hindi niya tinutulungan ang pamilya So, kundi sinusupil ang mga aksyon ni Elder Bomb dahil sa kanyang personal na hindi gusto kay Elder Bomb. Nag-alab si Elder Bomb sa galit, at malakas na tumugon sa pahayag ni Wang Tiale. Napansin ni Elder Bomb na may 5 Dharma Tool na hawak si Wang Tiale, kaya't nagdesisyon siyang mag-focus sa kanyang espiritual na barrier para protektahan ang kanyang sarili. Napagtanto ni Elder Bomb ang pangangailangan ng karagdagang puwersa, kaya tumawag siya ng suporta. Biglang ginamit ni Wang Tiale ang kanyang mga Dharma Tool laban kay Elder Bomb. Sa gitna ng labanan, ang espiritual na barrier ni Elder Bomb ay nabasag, na naging dahilan upang lumaban siya ng husto kay Wang Tiale. Gayunpaman, bihasa si Wang Tiale sa paggamit ng kanyang mga tool sa laban, at labis na nagalit si Elder Bomb sa hindi inaasahang interbensyon ni Wang Tiale. Sa masidhing salpukan, tumama ang espada ni Wang Tiale kay Elder Bomb, dahilan upang ito ay bumagsak sa lupa. Ipinahayag ni Wang Tiale na hindi na magagawang manipulahin ni Elder Bomb ang kanyang mga tauhan at mga disipulo. Hindi makapaniwala si Elder Bomb sa nangyayari. Biglang naalala ni Elder Bomb ang kanyang nakaraang encuentro kay Sowol. Sa huli, natalo si Elder Bomb ni Sowol. Naisip ni Sowol ang malawakang paggamit ng mga Spirit Stone upang mag-deploy ng kanyang mga Dharma Tool hanggang sa antas ng Destruction Sword Arts. Si Sogizon, na nag-aalala, ay naalala si Elder Wang na binanggit ang Iron Sphere Sect,
ang mahigpit na kalaban ng kanilang Justice Sect. Inisip niya ang paradox na maaaring kaya silang sakta ni Wang Tael kahit anong oras. Ngunit binigyan sila nito ng mga pil ng gamot at pampagaling. Tinanong ni Sogizon kung bakit pinili ni Wang Tael na tulungan sila sa kabila ng banta na dala niya. Ngumiti si Wang Tael at sinabing tapos na ang lahat. Ibinunyag ni Sowol ang kanyang presensya at sinabing, "Ako ito." Nagulat si Sogizon at tinanong kung paano nakarating si Sowol doon. Ipinaliwanag ni Sowol na nagpunta siya sa Iron Sphere Sect para sa ilang negosyo at napunta sa kanilang kasalukuyang lokasyon. Hinihimok silang magmadali. Iminungkahi niyang ipagpatuloy ang kanilang usapan habang sila ay naglalakbay at iniutos kay Sogizon na sumakay. Namangha si Sogizon sa kamanghamanghang epekto ng recovery pill na nagbigay sa kanya ng kakayahang sumakay ng espada ng may kumpiyansa. Napansin niya na ang kalagayan ng kanyang kapatid na si Sowie ay naging matatag, at inamin niyang kung wala ang tulong ni Sowol, malamang na hindi sila makakatakas. Bagaman una niyang inakala na si Sowol ay nasa antas ng maagang yugtong ng Heavenly Birth, nagtaka si Sogizon kung paano naabot ni Sowol ang Law of Spirit Energy. Naisip niya kung itinatago ba ni Sowol ang kanyang tunay na antas ng kakayahan mula pa noon. Binalaan ni Sowol ang grupo na 5 alkamistang nasa Law of Spirit Energy ang papalapit sa kanilang lokasyon, at may posibilidad pa ng karagdagang puwersa kapag nalaman ang sitwasyon. Natatakot si Sogizon, at nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa posibleng paglaki ng sitwasyon kung magsanib puwersa ang Tiger Clan at ang 3 pamilya ng Ministry Martial Arts. Inaasahan na higit sa 10 individual ang pupunta sa bundok ng 5 tarangkahan. Gayunpaman, pinasalamatan niya si Sowol, ipinapaabot na hindi nila sisisihin ito kung magpasya siyang iwan sila. Ipinakita ni Sogizon ang kanyang kumpiyansa at sinabi na kung susuportahan pa sila ni Sowol hanggang sa makarating sa bundok ng Plainfields, gagantihan nila siya. Kahit na mag-alay pa sila ng kanilang mga buhay, tinikom ni Sowol ang kahilingan ni Sogizon, na sinabing mabigat ito. Ngunit sa kabila nito, ipinangako niyang gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan sila. Nagmuni-muni si Sowol na kung sakaling malagay sa panganib ang kanyang buhay, aalisin niya ang kanyang kaluluwa mula sa katawan upang makatakas. Kahit na mayroon siyang ilang kaugnayan sa pamilya So, sinabi niyang hindi sapat ang lakas ng ugnayan na iyon para isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanila. Biglang huminto si Sowol, ipinahiwatig na napapalibutan na sila, hinarap niya ang mga miyembro ng masamang sekta at humiling na magpakita na sila sa halip na manood mula sa malayo. Isang lalaki mula sa sekta ang nagsabing natagpuan nila ang bangkay ni Uncle Bum sa daan patungo sa kanilang kinaroroonan, at nagpahayag ng pagdududa na nagawa ni Sowie mula sa pamilya So na talunin si Uncle Bum, kahit na magsanib puwersa pa sina Sowie, Sogizon, at Chang. Tinanong ng lalaki si Sowol kung tumulong ba siya sa pamilya So, dahil nais niyang tulungan sila. Kinumpirma ito ni Sowol, ngunit inamin din niyang may personal siyang alitan. Inamin ng lalaki na si Uncle Bum ay isang ambisyosong tao, at tiyak na marami siyang nakalap na galit mula sa iba. Gayunpaman, walang naglakas loob na kumilos hanggang ngayon. Naiintindihan ang personal na paghihiganti ni Sowol laban kay Uncle Bum. Ipinahayag ng lalaki na wala siyang balak sisihin si Sowol para sa sitwasyon. Gayunpaman, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagpapanumbalik ng dangal ng pamilyang nasawi. Ibinunyag ng lalaki na isang elder ng pamilya ang namatay, at dahil dito, kinailangan niyang kumilos. Nauunawaan ni Sowol ang posibleng mga kahihinatnan ng pagpapalawig pa ng laban, na pagtanto niyang hindi magreresulta sa mabuting kalalabasan ang patuloy na labanan. Bagaman nakadarama siya ng panghihinayang sa pamilya So mula sa Choksan, inuuna niya ang kanyang sariling kaligtasan. Pinili ni Sowol na umiwas sa pakikisalamuha sa alkemistang nasa gitnang antas ng Law of Spirit Energy, at sa halip ay nagtuon sa depensa at pag-atres sa kabilang direksyon. Naalala ni Sowol na ang paggamit ng mga kalasag ng Giant Shadow Tortoise ay naging isang mahusay na hakbang na nagbibigay sa kanya ng epektibong depensa laban sa mga atake ng mga alkemista. Gayunpaman, ang hindi pagkilos ng isang partikular na alkemista ay nagdulot ng kaba kay Sowol, lalo na, nakita ni Sowol na ang alkemistang may dalang flail ay partikular na nakaabala, sa halip na hayaan ng kalaban na iyon na habulin siya. Napagpasyahan ni Sowol na mabilis na neutralisahin ang banta at mabilis na tumakas. Gumamit si Sowol ng maliit na smoke bomb at mga teknik sa pagpapalito ng kalaban upang lumikha ng mga distraksyon sa mga kaaway. Bukod dito, ginamit niya ang mga kopya ng sarili upang lalong malito at mailigaw ang mga ito.
Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, nataman si Sowol ng isang atake ng tubig, na nagpatamba sa kanya sa lupa. Nagtaka si Sowol kung paano nalaman ng kaaway ang kanyang tunay na kinaroroonan. Ipinaliwanag ng lalaki na naisip niya ang mga kilos ni Sowol sa pamamagitan ng paglalagay ng sarili sa posisyon ni Sowol, napagtanto ng lalaki ang banta ng taong may dalang flail at hinulaan na si Sowol ay malamang na tumutok sa kanya dahil sa panganib na dulot ng flail, nagdalamhati si Sowol sa kanyang sarili, napagtanto na ang kanyang kumpiyansa sa pagtakas ay mas nakakalungkot kaysa anupaman. Ipinahayag ng lalaki na oras na para tapusin ang sitwasyon.